Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae, no? At eto na nga, ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Nagbabala na sa China, mga kababayan, at siguradong magkakagulo o magkakagera, no? Kung sakaling meron daw pong masawi, no, na sundalo ng ating bansa o ng AFP diyan po sa West Philippine Sea, no? At ang Mutual Defense Treaty po, no, ng Pilipinas ay po pwedeng ma-activate, mga kababayan, no, kung sakaling meron nga pong masawi na sundalo, no. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, kayo aking inimbitahan paki-subscribe naman ang ating channel at paki-like na rin ang ating video para mas maraming makapanood. Alright, so yan. Huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maigigiit lang ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung may masawing Pilipino sa West Philippine Sea. Ayan mga babayan, nagbabala na po, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na maigigiit po, no, ang Mutual Defense Treaty, no, o maa-activate ang Mutual Defense Treaty pagka meron pong nasawing Pinoy, no, diyan sa West Philippine Sea. Diba? Alam naman natin, no, kung sino ang mga gumagawa ng mga illegal na aktibidades diyan. At wala namang ibang pinatutungkulan dito ang ating administrasyon ngayon, diba? Wala namang ibang gumagawa ng kaguluhan diyan sa West Philippine Sea at wala namang ibang bansa, no, na gumagawa, mga kababayan, ng panghaharas, no, harassment at saka mga pambubuli diyan sa West Philippine Sea, kundi etong China lang. Diba? Kaya etong babala na to ng ating gobyerno ngayon, no, dito sa China, diyan sa West Philippine Sea, ay napakabigat nito, mga babayan. Kung sakaling meron po, no, na mawala o masawing Pilipino, no, na Pinoy, no, diyan sa West Philippine Sea, talaga namang gegerahin po, no, ang China, mga kababayan. Ayaw man natin, no, ng kaguluhan, pero kung sakaling sila, no, yung merong magagawang hindi maganda po dyan sa West Philippine Sea, talaga namang napakalaki po nito at nakakatakot po, mga kababayan, ang posibleng mangyari, diba? Hindi lang naman po kasi Pilipinas ang kanilang makakalaban, no, ng China, mga kababayan, no, maging ang Amerika at ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ay talaga namang susuportahan po tayo. Lalong-lalo na ang Japan. No, kaya nga mga kababayan, sa ngayon pa lang tila mas maganda pa na magkaroon ng mga maritime exercises dyan at mga joint patrol kesa po humantong tayo, no, sa isang ganitong napakalaking kaguluhan. Okay, so yung pinag-uusapan nga o posibleng mangyari, no, na digmaan dyan sa West Philippine Sea. Ako, mas pabor ako, no, doon sa joint patrol. Diba? Mas peaceful yun eh. Okay, so bakit mas peaceful yung joint patrol dyan sa West Philippine Sea kasama ng mga ibang bansa? No? Bakit nga ba mas maganda yun? Kasi walang magagawa yung China. Okay, so puro protesta lang din yung kanilang magagawa. Diba? At karapatan din yan, no, based sa international law, may karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng mga ganyang joint maritime patrol kasama yung ating mga kaalyadong bansa. Diba? So mas peaceful yan, mas safe po yan, no, kesa hahayaan natin, no, na may mangyaring hindi maganda diyan sa West Philippine Sea na po posibleng pagmulan, no, ng napakalaking kaguluhan o yung iniiwasan natin o kinatatakutang digmaan. Okay? Ginawa nito ang pahayag sa Foreign Correspondents Association of the Philippines 50th Anniversary Presidential Forum. As long as they have actually caused casualties and has killed the servicemen, then that whatever their designations are, whether they're merchant marine or Coast Guard or actual gray vessels or Navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Ayan, no? At sinasabi dito na kahit ano pa, no, ang posisyon o designation, no, ng tao,
no, na masawi diyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa gagawing aksyon, no, laban po sa tropa ng Pilipinas, tropang militar. Talaga namang maa-activate tong MDT na to, o yung Mutual Defense Treaty, kahit sa pinakamababang ranggo, mga kababayan, no, pinakamababang ranggo, ha, na kahit pa Philippine Coast Guard yan. Okay, so pwede po, no, na ma-activate yung Mutual Defense Treaty. Napakalaking babala na ito sa China at siguradong magwawala ang China dito, mga kababayan. Galit na galit na naman sila sigurado sa naging statement na to ng ating Pangulo, di ba? I think Secretary Austin explained it very well. If any serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. Naniniwala naman si PBBM na tutuparin ng Estados Unidos ang pangako nito sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine o South China Sea. Sa gitna ito ng posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Amerika. Nakatakdang muling magharap sina US President Joe Biden at dating American Chief Executive na si Donald Trump sa presidential rematch sa November. Ayon kay PBBM, tiniyak ni President Biden ang commitment sa Pilipinas ng Estados Unidos. I believe that what we have agreed with the United States are beyond politics, and I think that they almost rise to treaty agreements. Those treaty agreements must be honored, and that I think puts us on good ground. Ang mga babayan, no, kahit paano sabihin natin, kahit magpalit pa yung liderato, no, ng US, yung Mutual Defense Treaty na yan, mga babayan, matagal na po yan. Okay, so dekada na po na nandyan yan. Nakailang palit na, no, ng presidente ang Amerika. Yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika, matagal na pong nakasulat yan dyan. Okay, so otherwise, magkakaroon, no, ng panibagong resolution na ia-atras na ng Amerika, no, o babawiin ng Amerika yung Mutual Defense Treaty na yan. No, pero kung babawiin man yan, dapat noon pa, di ba? Ilang dekada na po yan, napakatagal na po yan, no? So ako, naniniwala ako na tutuparin pa rin talaga na ng Amerika yan pong Mutual Defense Treaty na yan, na ipagtatanggol tayo, no, ng bansang Amerika. Kabaliktaran po, no, doon sa sinasabi ng mga pro-China. Sabi kasi ng pro-China, iiwanan daw tayo ng Amerika kung sakaling magkaroon ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. No, pero ako, naniniwala ako na hindi nila po pwedeng gawin yun. Dahil unang-una, maraming bansa, no, sa NATO. NATO na lang, mga babayan, no, ang mawawalan ng sa kanila, ng tiwala sa kanila at sa kung sino man yung presidente, no, na mamumuno dyan. At kung nangyari yun, malaking epekto po yan, no, sa kanilang ekonomiya. Diba? So, kailangan po nilang tuparin yan para maisalba nila, no, yung kanilang, yung respeto sa kanila ng ibang bansa. No, yung paniniwala sa kanila ng ibang bansa. Kasi mga kababayan, no, hindi lang naman Pilipinas. No, yung may mga ganyang pangako sila na susuportahan, tutulungan. Hindi lang po Pilipinas yan. Maraming bansa po yan. No? Na handang tulungan ng Amerika. Nandiyan yung South Korea. Diba? Kung iiwanan tayo ng Amerika, paano na yung South Korea? Diba? Mawawalan din ng tiwala sa kanila yan. Baka lahat ng base militar ng Amerika dyan, palayasin ng South Korea. Diba? So, kung mawawala yung mga base militar na yan sa South Korea at hindi rin tayo tinulungan, no, dito sa Pilipinas, pagka nagkaroon ng problema, aalisin din lahat ng base militar nila dito sa Pilipinas. So, napakalaking balik po niyan sa kanila. So, kaya sa tingin ko, tutuparin po talaga yan dahil napakalaki po ng advantage nila, no, kung may mga base militar sila dito sa Asia, dito sa part na to ng Southeast Asia. Diba? Nakatutok naman anya ang Pilipinas sa magiging resulta ng US elections. Samantala, iginiit ni PBBM na wala itong planong magdagdag pa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa gitna ng umiigting na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Taong 2014 ang lagdaan ng EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. 2016 naman na magkasundo ang dalawang bansa sa pagkakaroon ng 5 inisyal na EDCA sites. Noong nakalipas na taon, ang i-anunsyo naman ni PBBM ang 4 na bagong EDCA sites.
the Philippines has no plans to open or to establish more EDCA bases. Rosa Licoz, Alright, so yung mga kababayan, no? Sa tingin ko, no, yung mga EDCA sites na yan, sa ngayon, okay na po yan para sa kanila dahil napakarami na nga po. No? Pero patuloy pa rin, no, yung ating mga ginagawang plano kasama po ang Amerika na kung saan, mga kababayan, yung mga military bases naman po, no, na gagawin natin doon sa mga boundaries natin. Like dito sa Batanes, no? Diba? Kasama rin po natin sa mga ibang proyekto ng pagtatayo ng mga military bases natin, yung Amerika. So tutulungan pa rin nila tayo, susuportahan pa rin nila tayo, 'di ba? Na maitaguyod yung ating mga protection o yung security, no? Yung mga military bases natin dito sa ating bansa ay tutulungan pa rin nila tayong magawa yung mga 'yan. Okay, so kahit konti na lang yung EDCA sites o yan na lang yung EDCA sites na nandyan na nakalatag sa ngayon at stop na yan, patuloy naman yung kanilang pagsuporta sa paggawa ng mga military bases bilang tulong na rin, no, sa depensa at magagamit pa rin naman nila yan kung sakasakaling magkaroon, no, ng isang napakalaking digmaan na ayaw naman nating mangyari, di ba? Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, paki-like po ang ating video at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.